Isang pinagpalang umaga mga kagaya. So 8 months na nung magawa yung ating asulapan. At i-update ko po kayo kung uh, kumita na ba tayo rito, nabawi na ba yun natin yung ginastos natin dito sa pagpapagawa ng asulapan. At pwede ba tayong kumita sa pag-aasola. So yan po yung ating ipapakita sa episode na to. Antabayanan nyo po hanggang matapos yung video na to. So ngayon kumukuha tayo ng papakain natin sa ating alagang manok. Ang ginagawa po natin sa umaga, 1 kilong asola, sa hapon 1 kilong asola. So sa loob ng isang araw, nakaka2 kilong asola tayo. So tingnan nga natin to kung may 1 kilo na. Ayan, sobra na nga po. Sobra na siya. Kaya lang siyempre may basa, may tubig. Kaya medyo mahigit 1 kilo yung ano natin, asola. So, iyan, haluan po natin ng feeds yan para ipakain sa ating mga alagang manok. So mga kagaya, andito yung ginawa nating asolapan. 8 months nang nakakalipas dito nung ginawa natin itong asolapan. Ito, saka ito, yung isa, yung concrete pan. Ito, yan. Bali 3 asolapan yung ginawa natin nung nakaraang 8 months. Ito na siya ngayon, nag-harvest na tayo. At i-update ko kayo kung nabawi na ba yung ating ginastos dito. So kung babalikan nyo yung mga uploaded video ko regarding dito sa pag-construct ng ating asola, so naka-mention doon kung magkano yung ginastos ko dito. Tapos yung pag-harvest natin, yung unang harvest natin dito, saka yung paano tayo nakatipid sa pamamagitan ng paggamit ng asola. So i-update ko po kayo kung nabawi na natin yung ginastos natin dito. Diba, nabanggit ko kanina nung una na sinabi ko na sa umaga kumukuha tayo ng 1 kilong asola, sa hapon 1 kilong asola rin. So sa loob ng isang araw, kasi 2 beses tayo magpakain sa ating mga alagang manok, nakaka2 kilong asola tayo. So kung 2 kilong asola sa loob ng isang buwan, mayroon tayong 60 kilos na asola na na-harvest dito sa ating mga ginawang asolapan. Sa 60 kilos na yan, ang pagkain kasi ng manok dito, depende po sa inyong lugar o kanong brand yung ginagamit nyo. Sa akin kasi, nasa 35 pesos per kilo yung pagkain ng manok.
So, as substitute, kasi asola yung pinakain natin, instead na purong feeds, naglagay tayo ng asola. So, yung 420 kilos sa 35 pesos, so ang natipid natin is 14,700 sa loob ng 7 buwan. So, kasi 420 kilos yung na-harvest natin sa 7 buwan, i-multiply natin yan sa 35. So, nakatipid tayo ng 14,700 pesos. So, yung construction nito is 14,500. Kung babalikan nyo yung na-upload kong video ng mga nakalipas na 8 buwan, so ang nagastos natin dito, yung materyales, yung labor is 14,500. So, bawin na natin mga kagaya yung nagastos natin dito. Then ngayon patuloy pa siyang nagpo-produce ng asola para sa ating alagang manok at alagang tilapia. So, mayroon ngang nagtatanong kung nagbebenta tayo, kung kumikita tayo. So, in future, pinag-iisipan po natin yan na mag-expand tayo. So, dito sa maliit naming area na 500 square meter, marami po kaming plano dito. Unti-unti naming i-materialize yung mga plano namin. Siyempre, kailangan ng budget. Ipon-ipon tayo doon sa mga kinikita. Kasi dito, yan, mayroon kaming letusan. Meron din kaming pati mga alagang isda, kahit itong maliliit na gapi na nakalagay dito, may mga gapi po rito, mukhang hindi makikita dyan sa camera. Pinagkakakitaan din namin yung gapi na yan. Meron din kaming mga freshwater lobster, Australian red claw. So, yung income niyan, iniipon namin. So, para sa mga future plans namin na gagawin dito sa aming backyard garden. So, mga kagaya, kung hindi pa kayo subscriber sa aking channel, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe. At i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ginagawa namin dito sa aming backyard garden. Yun lamang, in-update ko lang po kayo mga kagaya para makita natin na kung gusto nyong gayahin, pwede nyong mabawi in a span of 7 to 8 months. So sa akin 8 months nabawi ko na. So pwede siyang pagkakitaan in the future sa mga gusto pa namin gawin dito. So ngayon, yun lang muna. Maiksing episode lang to mga kagaya. Update lang dito sa ating asola pan. Kung gusto nyo pong gayahin, nasa YouTube channel namin kung paano namin kinonstruct to. So gayahin nyo na lang. Ito pong asola namin pala ay aquaponics. Nakakonekta po to sa aming malaking fish pond. So hindi po kami karaniwan, kasi yung mga nakikita kong nag-aasola is gumagamit sila ng mga cow manure, yung yun yung ginagawa nilang fertilizer sa kanilang azola. So ako po is natural po to, konektado sa aking aquaponics. So totally malinis po talaga itong azola ko. And hindi po ako namumroblema na kung saan ako kukuha ng mga cow manure o additional na pataba sa ating azola. So tuloy-tuloy po yung harvest ko dito. So ang total na harvest ko dito is dito is nakaka-harvest po ako dyan 4 na kilo. Dito naman is dun sa maliit is 3 kilo. Dito rin po ay 4 na kilo. So kung 4, 8 plus 3, 11 kilos na. Ito po, nakakapag-harvest ako dito ng 6 na kilo. So, 6 na kilong azola dito. So, kung 11 plus 6, 17 kilos na. Plus dito, mayroon din pa tayo dito. 17 kilos. Plus dito, nakakaani rin po ako dito ng 5 kilo. So, ilan na? 22 kilos of azola na yung nandito sa atin. Tapos, ang ginagawa ko, pag nag-harvest ako dito, ngayong araw, sunod naman doon sa kabilang pond, sunod naman doon sa kabilang pond.
So pagbalik ko rito, puno na naman siya. So hindi mauubos yung asola natin araw-araw. Kaya 1 to sola yung ating mga alagang manok. So yun lamang po mga kagaya. Maraming salamat. Antabayan niyo po ang susunod kong i-upload na video sa aming YouTube channel. God bless po!